Hello mga kabayan, welcome. Tama na ang pag-scroll sa YouTube. I-type na ang Nurse ng Bayan para sa mga health tips and advice. Magandang araw mga kababayan. Kung ikaw ay may diabetes o nais mapanatiling normal ang iyong blood sugar, isa sa pinakamahalagang pagkain sa buong araw ay ang almusal. Marami ang nagkakamali sa pagpili ng almusal. Ang iba ay kumakain ng matatamis na tinapay, instant cereal o matatamis na inumin dahil mabilis itong madigest. Ngunit, ang ganitong uri ng almusal ay maaaring magpataas ng blood sugar sa ilang tao. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 halimbawa ng mga balanseng almusal para sa mga may diabetes. Para na rin ang ilang pagkain na mas mabuting limitahan. Tandaan na ang tamang almusal ay nakadepende pa rin sa inyong kalusugan, gamot at payo ng doktor o dietitian. Simulan na natin. Bakit mahalaga ang almusal? Kapag nagising tayo sa umaga, matagal nang walang pagkain ng ating katawan. Ang almusal ay tumutulong upang magkaroon ng enerhiya para sa buong araw. Para sa maraming taong may diabetes, ang isang balanseng almusal ay maaari ring makatulong sa mas maayos na pamamahala ng blood sugar. At makabawas sa sobrang gutom sa susunod na pagkain. Ang sikreto ay hindi ang pagkain ng marami, kundi ang balanse. Mas mainam na pagsamahin ang protina, fiber, masustansyang carbohydrates, healthy fats, sa ganitong paraan, mas nakakabusog ang pagkain at mas kontrolado ang pagtaas ng blood sugar. Almusal number 1. Oatmeal na walang dagdag na asukal. Isa sa mga kilalang pagpipilian ay ang plain oatmeal. Ang oats ay may fiber na maaaring makatulong sa mas mabagal na pagtaas ng blood sugar kumpara sa ilang refined cereals. Mas mabuti kung plain oats ang pagpipiliin kaysa instant flavored oatmeal na kadalasang may dagdag na asukal. Maaari kang magdagdag ng kaunting mani o buto kung naaangkop sa iyong diet para sa dagdag na protina at healthy fats. Almusal number 2, itlog at gulay. Ang itlog ay magandang mapagkukunan ng protina. Kapag isinama sa gulay tulad ng kamatis, spinach o pechay, mas nagiging balanse ang almusal. Maraming taong nagtatanong kung maaari bang kumain ng itlog araw-araw. Ang sagot ay maaaring mag-iba depende sa inyong kalusugan, lalo na kung may mataas na kolesterol o iba pang mga kondisyon. Kumukonsulta sa iyong doktor o dietitian para sa personal na payo. Iwasan din ang sobrang mantika sa pagluluto. Almusal number 3, whole grain bread na may peanut butter. Kung gusto nyo ng tinapay, mas mainam kung whole grain o whole wheat bread
Mas mabagal itong matunaw kumpara sa puting tinapay para sa maraming tao. Lagyan ng peanut butter na walang dagdag na asukal kung maaari at kainin sa tamang dami. Tandaan, kahit may masustansyang whole grain bread, mahalaga pa rin ang tamang portion. Almusal number 4, plain yogurt at prutas. Ang plain yogurt na walang dagdag na asukal ay maaaring maging magandang almusal para sa ilang tao. Maaaring samahan ito ng kaunting sariwang prutas at mani. Mas mainam ang buong prutas kaysa fruit juice dahil may fiber ito. Piliin ang dami ng prutas ayon sa inyong meal plan. Almusal number 5, brown rice at isda. Hindi kailangan tinapay lang ang almusal. Maraming Pilipino ang mas gusto ang kanin. Kung kainin ng kanin, maaaring piliin ang brown rice o iba pang whole grains kung ito ay angkop sa inyong dietary plan. Samahan ito ng inihaw o pinakuluang isda at gulay. Iwasan ng sobrang alat at matatamis na sausawan. Almusal number 6, tokwa at gulay. Ang tokwa ay isang magandang mapagkukunan ng protina. Maaaring ipares ito sa ginisang gulay na kaunti lamang ang mantika. Ito ay nakakabusog at maaaring maging bahagi ng balanseng almusal. Almusal number 7, tubig o unsweetened drinks. Hindi lang pagkain ang mahalaga. Mahalaga rin ang inumin. Mas piliin ang tubig, unsweetened tea, black coffee o coffee na kaunti o walang asukal kung pinapayagan ng iyong doktor. Iwasan ng soft drinks, matatamis na juice at sobrang matatamis na coffee drinks. Mga dapat tandaan. Walang iisang almusal na angkop para sa lahat ng may diabetes. Ang tamang pagkain ay nakadepende sa edad, timbang, ang taas ng blood sugar, mga iniinom na gamot, iba pang kondisyon sa kalusugan, kung hindi kayo sigurado kung ano ang pinaka-mainam para sa inyo, kumonsulta sa inyong doktor o lisensyadong dietitian. Ang tamang almusal ay hindi kailangang mahal o komplikado. Sa tamang pagpili ng pagkain, tamang dami at balanseng pamumuhay, maaari itong makatulong sa pangangalaga ng iyong katawan. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa NARS ng Bayan. I-click din ang notification bell para hindi nyo malampasan ang mga susunod na health videos. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli.
Salamat mga kabayan. Till next time!